Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga karibin natin na Merice Gaba. Nako, breaking news, sobrang palpak. Eto na PBBM, sobrang napahiya. Ayan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating aalamin at bibigyan ng reaksyon ngayong araw na ito. So yan mga kababayan, bago po natin muling i-play ang video ito, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, pa-subscribe po at pa-like ng video ito. Maraming salamat at eto na nga. Pasadahan po muna natin ang mga nagte-trending na balita sa mundo ng social media at eto po. Nako, President Marcos Jr. Nako, dinalaw ang mga biktima ni Tino. Ayan mga kababayan 3 araw matapos wasakin ng bagyong Tino ang Cebu, bumisita si Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa Liloan upang tingnan ang pinsalang dinulot sa Cebu. Sa barangay Kutkot, Liloan, isa sa mga pinakatinamaan ng pagbaha. Nako, si Marcos Jr. nangako si Marcos Jr. ng agarang tulong. Ayan mga kaubayan 3 araw. Nako po. 3 araw pa po ang inantay bago umaksyon. Bago pinuntahan ni President Bongbong Marcos Jr. Yung mga biktima. Alright mga kaubayan, ano po ang inyong masasabi dyan? Napaka prepared. Kabaliktaran yata. Hindi parang hindi sila prepared sa mga ganitong mangyayari sa ating bansa, sa mga sakuna na mangyayari sa ating bansa. Pero ang sabi naman po nila, sabi naman po ng Pangulo, hindi natin napaghandaan dahil iba yung ini-expect natin. Ano pala ang ini-expect nila? Ito po mga kababayan, ang sinasabi sa atin ang pinaghahandaan ng mga LGU officials ay storm surge, yung papasok galing sa dagat. Pero ang talagang nangyari ay flash flood. Iba yung naging nangyari, hindi natin napaghandaan dahil iba yung ini-expect natin. Aray ko po. Pag bagyo po ba, mga kababayan, pag may bagyo, ano po ba ang pinaghahandaan, di ba? Palagi nga nilang sinasabi. Na umiwas kayo sa mga yung mga landslide prone areas, di ba? Pinapa-evacuate na yan mga kababayan. Tapos sasabihin nyo, national government hindi handa sa nangyari sa bagyo. Talagang ito nakakahiya ito sa international mga taga-ibang bansa. Paano pag pumunta pala sila dito? Tapos may bagyo, 'di ba? Sasabihin mo, hindi natin ini-expect Expected na po 'yan pag may bagyo mga kababayan. Nabubulol tayo sa sobrang excited nating magsalita dito kaya Marcos, nanggigigil tayo, binigyan din naman ng Pangulo na patuloy ang pagkilos ng Marcos administration upang mas mapabuti ang paghahanda at pagtugon sa mga kalamidad sa mga darating na panahon. Aray ko po. Aray ko po mga kababayan, ganito na lang palagi ang script Pag may bagyo, o pagkatapos ng bagyo, aantayin muna nila yung bagyo bago sila gumalaw, di ba? Dapat may nakaano na yan Before pa man ang bagyo, gumagalaw na ang gobyerno. Ganito pong nangyayari mga kababayan. After ng bagyo, ganito na naman pong script. Ang administrasyong ito ay ginagawang lahat para mapabuti ang paghahanda at pagtugon sa mga kalamidad sa darating na panahon. Aray ko po. It's getting worse, mga kababayan. Palala po ng palala ang nangyayari. Paano natin masasabi na palala ng palala? Ilan na po ba ang namatay? Ilan na po ang body counts natin ngayon mga kababayan? 100 plus at meron pang mga nawawala. Ibig sabihin, it's getting worse, Simula nung
umpisa na binagyo tayo dahil sa mga flood control projects na yan. Di ba? Hanggang ngayon, palala lang ng palala. And the government is what? Palaging nangangako na pagbubutihin ang paghahanda. Aray ko po. Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan mga kaubayan? I-comment nyo na lang. At eto po ang matindi mga kaubayan. Nako, binaypas si President Bongbong Marcos Jr. Ayan o. Binaypas po ng ambassador ng Italy at United Kingdom. Nako. Ayan o. Ito pong balita. Basahin ko lang pong balita. Dito na lang. Ito sabi po dito sa balita sa Office of the Vice President of the Philippines. Tinanggap ng Office of the Vice President ang mga ambassador ng Italia at United Kingdom sa isang pagpupulong kung saan isa sa mga tinalakay ay ang kanilang taus-pusong pakikiramay sa mga pamilyang nawalan ng mahal sa buhay dahil sa bagyong Tino. Ay pinarating din nila ang kanilang kalungkutan at pag-aalala sa nalalapit na bagyong Uwan. Ayan. At ang kanilang pakikiisa sa sambayanang Pilipino sa panahong ito ng pagsubok. Ayan mga palakpakan po natin. Na-bypass na po ang ating Pangulo. Di ba dapat sa Pangulo po ito? Di ba? Ano kayang masasabi na naman dito ni Auntie Claire na dumirekta yung Italy at saka United Kingdom sa opisina ni Vice President Sara Duterte? Ibig sabihin lang nito mga kabayan, baka walang tiwala itong dalawang bansang ito kay President Bongbong Marcos Jr. No? Kaya maybe, ito wala naman dun sa report, no? Pero maybe mayroon po silang donasyon, something na tulong na gustong iparating sa ating mga kababayan, ay dumiretso na po sila sa mapagkakatiwalaang opisyal ng gobyerno at walang iba kundi si Vice President Sara Duterte. Nako, malaking sampal po ito sa pagmumukha ni President Bongbong Marcos Jr. No? Mga taga-ibang bansa wala nang tiwala kay Marcos Jr. No? Dumidirekta na sila kay Vice President Sara Duterte. Parang presidente na nga ang dating nito ni Vice President, di ba? Ano kayo ngayon? Kayong mga loyalista, ano ang masasabi nyo dito? I-comment nyo na lang kung ano po ang kung kayo po ay nasasaktan. Sa kabila po ng paninira nila kay Vice President Sara Duterte, sa kabila po ng ginagawa nilang mga propaganda laban kay Vice President Sara Duterte, no? Ito pa ang mga nangyayari, mas pinagkakatiwalaan pa. Si Vice President Sara Duterte ng Italy at United Kingdom. Palakpakan po natin. Nako, wasak na naman ang administrasyon. Ang gaba dili magsaba, di ba? Sabi nga ng mga Cebuano. Ang karma po yan. Karma na yan sa inyo, no? So ito, panoorin na po natin ang video ito mga kababayan at bigyan po natin ng reaksyon. Ito na po. Bigyan natin ng reaction, opinion ngayon, itong Facebook reel posted by Sayuri C. Saldico nagsasalita, nagre-reklamo, bakit siya lang ang kinasuhan? Anong makasama niya kongresista? May mas mataas pa sa akin, sabi niya. So, tingnan natin na totoo. Yari, may mataas pa sa kanya. Aba, sino ba ang mas mataas pa sa kongresista? Sino po ba ang mas mataas dyan sa House of Representatives? Naku, isa lang pong nakikita kong mas mataas dyan. Yung nag-appoint sa kanya. Diba? Si Martin Romualdez. At sino ang mas mataas kay Martin Romualdez? Sino? O mga senador. Sino ang mas mataas sa mga senador? Ang presidente. O ba ito na siyang nagsasalita o AI lang? Ano ang implication nito sa flood control anomaly na investigasyon? Pakinggan natin Bakit ako lang ang kinasuhan? Alam naman nila na hindi ako nag-iisa sa mga proyektong yan.
May mga mas mataas pa sa akin na taong mas may kapangyarihan at mas nakinabang, pero ako lang ang tinuturo. Parang pinili lang nila Mm. kung sino ang madaling sisihin. Saba, Ang pinagtataka ko lang, bakit ako lang ang kinasuhan? Alam naman nila na hindi ako nag-iisa sa mga proyektong yan. May mga mas mataas pa sa akin, may mga taong mas may kapangyarihan at mas nakinabang, pero ako lang ang tinuturo. Parang pinili lang nila kung sino ang madaling sisihin. okay. So, unang tanong ko, totoo ba na si Saldico ito? Hindi kaya AI ito? Tingnan ko yung mukha, okay man, siyang mukha, yung salita, tugma man yung lumalabas na salita at yung bibig, tugma. Kaya lang, ako, duda ko. Parang AI lang ito. AI. So yan mga kabayan, maging AI man yan or totoo, no? Pero mapapaisip ka talaga, di ba? That totoo naman yung sinasabi. Kung AI man yan, but the context, no, ng kanyang sinasabi ay totoo naman. Talaga naman pong may mas mataas pa. Diyan po kay Saldico. Di ba? Whether or not it is AI or totoo, no? Meron talagang mas mataas pa kay Saldico na maybe alam na po ng taong bayan na kung sino po yan at yan ang pong pagmumukhang yan. Yan po ang mas mataas pa kay Saldico. Wherein, totoo rin naman yung sinasabi na siya lang yung dinidiin at yung mas mataas sa kanya ay parang malaya. Di ba? Ay, but wala akong kakayahan na mag-determine kung AI ito o hindi. But yung sinasabi ng taong ito, Saldico man o AI, ito to, na hindi lang siya nag-isa. Naniniwala ang mas marami sa taong bayan na hindi siya nag-isa. Totoo yung sinasabi ng taong ito, Saldico man siya o hindi, na may mas mataas pa sa kanya. Okay. Totoo yan. Kaya lang, pinag-isipan ko, Saldico, magsasalita ba ng ganito? Kung ako lang yung tatanungin, parang malayo eh. Hindi siya magsasalita kasi tingin ko nakaplano na according to script bago pa pumutok itong iskandalong ito na foresight na nila yung mga mastermind na puputok. Kaya larga ka na. Pinalarga siya. Kaya tingnan mo, nung pumutok ng todo, wala na siya dito. Una, nasa Amerika, papagamot kunuhay, sakit sa puso. Pero I think mga kabayan, kahit nandito pa si Saldico nung kasagsagan na talaga ng investigation sa flood control, makakatakas pa rin eh. Kasi ito lang 'di ba? Kahapon nga i-share natin dito sa ating channel, no. Yung balita patungkol po sa dalawang staff ni Saldico na nakalabas na pala ng bansa. Iyon yung dalawang staff na hindi masyadong makapangyarihan. Staff lang po yun Pinatakas. Di ba? Nakalabas ng bansa or pinatakas sa ating bansa. Di ba? O kaya naniniwala ko whether or not, no, na kasagsagan ng investigasyon, lalabas talaga si Saldico papuntang ibang bansa. Kasi patatakasin yan Tulad ng ginawa nila sa dalawang staff ni Saldico na pinaghahanap na sana sa Blue Ribbon Committee. Yung dalawang minensyon ni Sergeant Orly Gutesa. Diba? Biglang nawala. Nabalitaan po natin, nasa labas na pala. Anong nangyari? May nagpatakas dyan mga kaubayan. Hindi po yan basta-basta lumabas. Nako, napakahirap pong lumabas ng bansa. Diba? Kung wala kang resources, tingnan mo, mga staff lang yan. Saan kukuha ng mga resources yan? Diba?
mayroong trahedor sa ating gobyerno na tumutulong dito sa mga tauhan ni Saldico at maging kay Saldico, mga kaubayan. Oh, ngayon, palipat-lipat na lang siya sa mga, excuse me sa mga videos na nakukuha ng ating mga kababayan sa iba't ibang panig ng mundo, especially sa Portugal, Spain at iba pa. Ano man siya, malusog man ang pangangatawan. Parang walang sakit sa puso. Parang dahilan lang yon na parang hindi siya makabalik. Kumakailan lang, November 5, kahapon ba yun? Yung kanyang abogado nag-press conference at sinasabi na hindi daw nagtatago si Saldico. Ano lang daw, may totoong banta sa kanyang buhay. Kaya hindi siya basta-bastang babalik. Sabi nga ng abogado, ang kalahati daw gusto siyang ikulong. Kalahati ba sa taong bayan? Gusto siyang ikulong. Ang kalahati daw gusto siyang ibitin ng warik, something like that. Kaya, sabi ng abogado, kung ako ang mag-advise, hindi pwedeng babalik dito kay kawawa siya. Ganun. Kailan, ano na ito, may party sa script. Hindi talaga magsasalita si Saldico. So yan mga kaubayan, no? Kung sa ano lang talaga sa mga ordinaryong Pilipino lang, di ba? Lahat ng nagtatanggol kay Saldico, ikulong na rin. Lahat po ng nagtatanggol kay Saldico, ikulong na rin para wala na talaga. Di ba? Kasi mga kaubayan, parang niluloko tayo dito eh. Biruin mo yung ano niya, yung mismo attorney niya, sabi ayaw pa, wag ka muna, parang yung gusto niyang sabihin, wag ka muna umuwi, delikado ka. Yeah. Saan siya mananagot? Sa ibang bansa? Dito po siya nagkasala. At maaaring mayroon pang mga nagkasalang mas mataas na opisyal na posible nating matukoy pag siya po ay kumanta. Di ba? Anyway, ano po ang inyong opinion, reaksyon patungkol po sa video nito mga kababayan? I-comment nyo na lang. Maraming salamat po.